Yun, magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back sa channel namin, no. May nagtanong sa atin si Sir Alan San Miguel, no. Nag-comment siya dun sa natin sa YouTube channel natin. Ang tanong ni Sir, magkano daw ba yung mga ganitong alaga natin, yung mga African lovebirds? Tapos tanong niya kung pwede daw bang pagsama-samahin sa isang aviary or sa isang kulungan siguro, no. Yung ibig niya sabihin. O tapos ang tanong niya pa, hindi ba sila magpapatayan? Tapos kung pwede bang pagsama-samahin yung ibang breed ng ibon sa kanila, no? So sasagutin natin yung tanong ni Sir, no? Unang tanong ni Sir, magkano ba yung mga ganitong ibon? Yun, ang sagot natin sa tanong ni Sir, depende Sir sa mutation ng ibon. Yun. Marami kasing mutation ng African lovebirds eh. Kaya yun, depende sa mutation yung nila, yung presyo nila. Kapag mas magandang mutation, mas mahal yung ibon, sir, yun. Pero sa panahon natin ngayon, no, bumabagsak na yung presyo ng mga African lovebirds eh. Yun, nakakalungkot man sabihin, pero yun to. Bumabagsak po yung yung presyo ng mga alaga nating African lovebirds. Kaya maraming lovebirds ngayon na mura na lang. Sa online makakabili ka ng magkano na lang ngayon. Kung dati naabutan ko yung Opalotino nasa 15k, no? 15k yata yung Opaline Lutino dati nung naabutan ko nung nag-aalaga ako. Nung baguhan pa lang ako. Actually hindi na ako baguhan nun eh. Medyo matagal na rin ako nag-aalaga nun eh. Nasa 15k yung isa, yung Opaline Lutino. Pero ngayon makakabili ka na lang ng tingin ko nasa 2,500 yata pag Opaline Lutino ngayon. Yun yung presyo nila ngayon, no. Yun. Ganun na siya, ganun na kabilis bumaba yung yung ibon natin ngayon. Tapos sa mga normal naman, sir, kung gusto mong mag-umpisa, mga normal lang yung gusto mong bilhin. Yun, pang-umpisa yung mga normal. Makakabili ka ngayon nasa 200 pesos ganyan. 200 pesos isa. Yun. Or 500 magkapares na, proven ganyan. Ganun po yung mga presyuhan ng mga ibon natin ngayon, sir. Yun. Tapos pangalawang tanong ni sir, no, kung pwede bang pagsama-samahin yung mga yung mga ganitong klase ng ibon sa isang kulungan. At di ba sila magpapatayan, no? Depende sir kung gaano kalaki yung kulungan mo. Kung ganito kalaki sa likod ko, ganyan, single cage AC type by 24. Yun. Pang isang pares lang po yung ganyan, sir. Pang isang pares lang po, no? Kasi kung dadagdagan mo pa ng ibang ibon yan, ng ibang ka-mutation nila, ka-lovebirds nila, yun nga, magpapatayan nga po sila kasi territorial po yung mga natin, mga alaga nating African lovebirds, no. Meron dito double cage, papakita ko, sir. Wait lang, sandali. Meron namang double cage, sir, ganito, no. Ganito itsura ng double cage. Medyo malaki na siya. Pwede mo siyang gawing flight cage. Huwag mo lang lalagyan ng nest box. Mga lang siguro, mga perch lang. Lagyan mo na mahabang perch. Tapos tanggalin mo yung divider. Yun, pwede kang maglagay dito siguro hanggang 10 pieces na ibon, ganyan. Basta huwag mo lalagyan ng sir, ng nest box, no, yung itlogan. Dahil kapag nilagyan mo ng itlogan, yun, magiging territorial sila, magpapatayan sila. Yun. Pero yun, pwede pwede silang pagsama-samahin sa ganyang kalaki. Tapos meron ding may mas malaki pa yung 224, no? 2 feet by 2 feet by 4 feet na kulungan. Yun, mas maganda yun, sir, no. May na-try na akong ganon.
Ang nilagay kong ibon doon, isang pares ng kakatil, isang pares ng parakit, tapos mga 6 na pirasong yata African lovebirds. Yun, okay naman sila. Hindi naman nagpapatayan. Ang ginawa ko, dalawang pakainan yung nilagay ko sa kanila para hindi sila nag-aagawan dun sa isang pakainan, no. Ganun yung ginawa ko sa kanila. So yun, no, sana nasagot natin ng tama yung mga question ni sir, no. Yun, depende pa rin talaga sir sa mutation ng ibon kung magkano yung presyo ng mga ganitong klaseng ibon. Kahit naman sa ibang breed ng ibon, no. For example, yung kakatail ganyan, parakit, baji, yun, depende pa rin sa mutation nila yung presyo ng yung presyo nila, no. Magkakaiba talaga ng presyo, depende sa mutation. Tapos yun nga, pwede naman silang pagsama-samahin sir basta malaki yung yung kulungan na paglalagyan mo. Pero kung maliit lang yun, no, magpapatayan talaga sila kasi territorial yung mga yung mga ganyang ibon eh. Mas kawawa yung mga mas maliliit, yun. So yun sir, no, sana nasagot natin ng tama yung natin yung question mo. Maraming salamat at nagkaroon tayo ng ng tawag dito ng topic ngayong araw na to. Maraming salamat kay Sir Alan San Miguel yon. Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po.